Para sa mga first time na bibili ng sasakyan, Edices, isa sa maire-recommend ko ay kumuha kayo ng crossover. Napakarami kasing malalalim na lubak sa Pilipinas. Kung crossover ang dala mo, wala ka nang masyadong pangamba. At kung ayaw mo naman ng coding, pwede kang kumuha ng hybrid. Ang problema, sobrang mahal ng mga hybrid engine ngayon. Pero, binago nito ang game. Silipin natin ngayong araw itong GWM Haval Jolion. Nakita na ba kayo, Netizens, ng sasakyan na may hologram? Mapagtanto ko ay meron pala ditong heads-up display kung saan magiging aware ka talaga sa speed mo kahit nasa kalsada ka nakatingin. Meron siyang parang hologram effect na speedometer dito sa mismong salamin. Galing, di ba? At bukod pa dyan, Netizens, ito yung may pinaka-elegante na interior design na nakita ko ngayon sa mga nireview natin na sasakyan. May combination ng white, black, at rose gold sa kanyang mga upuan. May soft touches tayo dito ng leather na white, rose gold na mga linya, pati yung kanyang nakatahi na Haval logo dito ay rose gold. Tapos meron siyang panoramic sunroof. Wala ka na makikita dito na shifter knob. Rotary knobs na lang ang meron siya. Bukod sa rotary knobs ay meron din siyang electronic park brake at saka auto hold. So wala na siyang conventional na traditional na tinataas sa handbrake. Pindot-pindot ka na lang. Ultimo lalagyan ng cup holders, napakasosyal. Pindutin mo lang yan. Dahan-dahan siyang bumubukas. At meron siyang wireless charging. Para ka may tablet na malaki dito na merong 12.3-inch infotainment display na merong Apple CarPlay and Android Auto. Dito mo na lang i-configure lahat, pero meron pa rin tayong mga physical buttons dito, pero almost lahat para na siyang tablet. Dito mo na lang din i-configure pati yung mga mode, sports mode, economy mode. At dahil kilala nga ito maging sa ibang bansa like Australia, meron din siyang snow mode na somehow nagamit din natin dun sa medyo slippery na napuntahan natin before. Yung mga seat niya, Netizens, ay may heaters na rin. Fully digital na rin yung kanyang meter panel. Naka-leather wrap din yung ating steering wheel. White part yung gitna sa ating bandang busina. At meron din siyang mga linya na rose gold. Sobrang elegante, di ba? Kung titingnan nyo yung looks niya, Netizens, halata naman na hybrid ang sasakyan na ito. And qualified din siya sa EVIDA law, kaya exempted po ito sa coding. Dahil halata naman na hybrid, ito palang mga touches ng blue sa kanyang projector LED headlight lamps. Alam mo na hybrid. At kung di pa sapat sa iyo yan, ay meron din tayong teal na background for the Haval logo sa unahan. Meron din tayo ditong massive front grills with chrome accent. Nagkikreate siya ng illusion na parang gumagalaw-galaw siya kapag ka nasisinaga ng araw. Front daytime running light, napaka-massive. At kung makikita ninyo, nagsilbi din siyang signal light. What do you think about the front design, Netizens? Nagustuhan nyo ba? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Kung di pa rin talaga sila maniniwala na hybrid to, eh syempre may indicator na rin tayo dito na HEV. Hindi yan Hem-Abi ha. Downtown Kinalad ka sa QC. Kami may-ari nito. HEV meaning hybrid electric vehicle. Kaya malalaman talaga ng mga enforcer na sasaway sa inyo kung hybrid talaga yung minamaneho ninyo. We also have very elegant 18 inches wheels at napakataas na ground clearance. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga sobrang lalalim na lubak at sobrang tataas na humps. No problem dito sa kanyang 168mm na ground clearance. We also have some repeaters on the side mirrors. And of course, kung gusto mo rin maglagay ng gamit sa taas, let's say you're going to an adventure, ay meron na din siya mga roof rails dito. And body color naman yung kanyang mga door handles. At kung mapapansin ninyo, meron siyang camera dito, sa kabilang side mirror, sa unahan at likod. Dahil meron siyang 360-degree view monitor doon sa loob. So makikita mo na lahat na nasa paligid mo. Ultimo yung mga naglalakad. Now let's talk about the tail light, Netizens. Kung makikita ninyo, sobrang massive din ng kanyang pinaka tail lights at pati yung mga turn signals niya ay napakalalaki din. Kaya sabi sa inyo, walang problema yung visibility sa sasakyan na to. And speaking of massive, super massive din ng kanyang Haval na logo dito. May GWM badge, Jolion badge, and HEB badge dito. May ilaw din tayo para sa plate light at may wiper and top lamp for braking dito sa may bandang itaas. Manual lift yung kanyang tailgate and good na good to para sa mga nagbi-business kasi kung makikita ninyo, kagaya kami, palagi kami nagka-camping, staycation. Kasyang-kasya ang gamit dito. Pero dahil nga hybrid siya, ay dito rin nakapwesto yung kanyang pinaka-batteries sa ilalim nito. Kaya medyo na-sacrifice yung ating spare tires at saka naging 337 liters yung kanyang cargo capacity sa likod. Pero nothing to worry about kasi para sa mga nagbi-business dyan na gustong magkarga ng marami dito or talagang kakailanganin nyo ng malaking cargo space ay natitiklop yung kanyang mga upuan doon sa likod. Kaya kagaya ko na may negosyo, kapag naghahakot ako ng mga items ay kasyang-kasya naman dito. Ultimo yung mga top box, mga accessories ng motor at kung ano-ano pa ay naikakarga ko dito ng walang kahirap-hirap. Of course, meron din tayong sensor kaya malalaman mo kung malapit na ba ikaw sa object na pwede mong atrasan. At kung maaatrasan mo siya, automatic din na humihinto ito. Kaya minsan nagugulat ako eh. Bigla na lang siya nagpepreno ng kusa. Yung pala, nililigtas ka niya sa mga pwede mong maatrasan. Ayun na, full stop.
And syempre, para magpa-sporty lalo sa design, ay meron din tayo dito mga added na finishers sa ilalim with reflectors para kahit nakapatay ang sasakyan ay kita pa rin tayo sa gabi. So dito naman tayo sa rear passenger netizens. Kung makikita nyo, sobrang elegante rin, kaya kahit na meron kang driver or magiging passenger ka lang dito sa sasakyan na to, ay ma-enjoy mo talaga. Dahil isa nga ito sa may pinaka-eleganteng design na nakita ko sa interior ng isang sasakyan. Hindi rin tinipid sa amenities yung inyong passenger kasi meron tayong rear AC vents at meron tayong USB ready na charging ports. May center armrest with cup holders. Meron din tayong mga reading lights magkabila bukod sa grab bar. May pockets din tayo sa likod ng upuan ng driver. May mga cup holders sa magkabilang gilid at naka-power windows na rin po tayo. Pati yung kanyang driver and front passenger ay naka-power seat adjustment na rin. High-tech na high-tech, di ba? Kung makikita nyo, kasyang-kasya naman ang kahit anong drinks dito sa kanyang center armrest at maging sa kanyang mga bulsa. No problem. Among other HEV netizens, itong Jolion ang merong longest wheelbase kaya super spacious ng ating rear space dito sa passenger. Nasa sobrang spacious nito ay kaya nito mag-rival kahit dun sa mas malalaking crossovers na kilalang-kilala na ngayon sa market. Very soft and smooth kasi yung handling ng sasakyan na to kaya na-enhance niya yung comfort para sa ating mga passenger. Pero syempre, hindi naman ito mababang sasakyan so we can expect somehow na maramdaman yung mga body rolls. Nasa driver na lang talaga yan para magdahan-dahan at magmenor kapag ka medyo likuan at malulubak ang kalsada. Pero overall, super comfortable naman yung ating rear passenger for this one. Especially, hindi tinipid sa amenities at napakaluwag. Now, let's talk about the engine netizens. Para sa kanyang price point and category, ang katapat nito sa market is yung Kicks at yung Yaris. I'm happy to tell you na isa to sa pinakamalakas sa kanyang kategorya. Dahil let's say for example, si Yaris ay merong 110 horsepower pero ang isang to ay merong tumataginting na 186 horsepower na combined hybrid and gasoline engine na yung gumagana doon and a whooping 375 Newton meters of torque. To my experience, palaging puno ang aking sakay. Now, para naman sa mga nagdududa sa kalidad ng kanyang hybrid engine ay parehas po siya na naka-series parallel na siyang ginagamit din ng Honda at ng Toyota sa kanilang mga hybrid electric vehicles. So, walang duda na makikipagsabayan talaga ang kalidad ng isang to compared sa mga kilalang brands natin dito sa market. Based sa aking experience sa pagmamaneho ko nito for 2 weeks ay hindi naman siya nauubusan ng ibubuga kahit sa 3 digits na speed on the highway. Speaking of highway, we can expect sa sobrang heavy city driving na situation na makakakuha tayo dito ng 12 kilometers per liter. Pero yan ay sobrang traffic na talaga. Now on the highway, kung medyo maluwag naman ang kalsada, ay we can expect around 17 to 18 kilometers per liter na fuel consumption na sense. And my experience on a mixed mode ng traffic at maluwag na kalsada, masasabi ko sobrang tipid niya sa gasolina compared sa full gasoline engine na minamaneho natin everyday. Bukod pa dyan ay siksik din ito sa mga driver assist aids kagaya ng adaptive cruise control. So kung gusto mo nang medyo magaan ang pagmamaneho mo, kung pagod ka na at tuloy-tuloy na expressway ang dadaanan mo, ay mag-a-adapt siya sa speed na nasa unahan mo para hindi ka mabangga doon. That's something na super useful talaga sa mga sasakyan nowadays. And ito pa yung ibang driver assist aids niya na nakikita nyo sa screen. O, diba? Ang dami. And dahil hybrid engine na nga siya netizens, there's no need for you to recharge it dahil kapag pumepreno ka, nagcha-charge na rin yung kanyang makina. You can also put yung regenerative braking level niya into enhance para mas ma-maximize mo yung fuel efficiency. And ang favorite experience ko sa kanya netizens ay kapag minamaneho ko siya at talagang nag-high revolution ako ay hindi ko naririnig yung kanyang gasoline engine kundi nangingibabaw yung kanyang hybrid engine at ang sarap sa tenga nito dahil nagkakaroon ng character yung sasakyan at para ako nakasakay sa eroplano. Ganun yung tunog niya. Nagustuhan nyo ba netizens ang GWM Haval Jolion HEV Supreme? Comment nyo naman sa ibaba. Siguradong mas magugustuhan nyo siya dahil sa presyong ino-offer niya para sa lahat ng specs and features na dinemo natin sa inyo. Dahil ito ngayon ay nagkakahalaga lamang ng tumataginting na 1,588,000 pesos. Para sa mga netizens natin dyan na nagko-compare ng mga presyo ng mga sasakyan, alam ninyo na super competitive at isa to sa mga pinaka-affordable na makikita nyo ngayon sa market kung tumitingin-tingin na kayo ng first crossover ninyo. Sulit ba siya? It's for you to decide. Pero for me, the hybrid engine is there. Hindi ako nabitin sa power output. Napaka-elegante ng design with some panoramic sunroof. Kompleto sa recados na halos ang kailangan mo sa sasakyan na to at super safe pa with the driving aids. Kaya isa to sa mga sure na may re-recommend ko if you're looking for your first vehicle na hybrid at crossover. Ano pang mga ibang sasakyan na gusto nyo i-review natin next time netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Kung gusto mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, make sure to visit our very own Nedi shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Kita-kits tayo doon at may free stickers ako para sa inyo. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.